Nagbigay ang Rusya ng mga bagong kondisyon para wakasan ang digmaan. Inuutusan ng Moscow ang Ukraine na lisanin ang Donbas sa loob ng 2 buwan kung hindi ay magbabago ang mga kondisyon sa pagtatapos ng digmaan kumpara ngayon. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at ang kanyang koponan ay patuloy naglalagay lamang ng presyon sa Ukraine at hinihingi ang gayunding mga konsesyong teritorial. Hindi nagbunga ng resulta ang huling negosasyon ng delegasyon ng Ukraine sa Miami kasama sina Steven Witkoff at Jared Kushner, mga espesyal na kinatawa ni Trump. Kahapon, kinansela ni Trump ang panibagong mga sanksyon sa Rusya at hindi na ipinaliwanag ang kanyang aksyon. Ayon sa kanya, may mga tanker daw na may dalang container. Tanggalin natin ang mga sanksyon sa pagbiyahe ng mga container, hayaan natin kumita si Rusya dahil daw kailangan nila ng pera. Pinaalala ko lang ito pagkatapos tanggalin ng US ang mga parusa laban sa langis mula sa Rusya. Sabi nila, pansamantalang hakbang lang ito, mga 10 araw, naging 1 buwan, tapos sinabi ni Trump na baka hindi na maibalik ang mga parusang ito. Ipinaliwanag ni Zelensky kung bakit palpak ang estratehiya ni Trump sa Ukraine. Ako si Alexei Pechi, talakayin natin ito, pero bago magsimula, hinihiling ko ang inyong suporta sa YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor sa YouTube. Paano gagawin? Nasa video description lahat ng link at detalye. Sa dulo ng episode, kung naging interesante at kapaki-pakinabang ito, maaari kayong mag-donate sa anumang paraang komportable sa inyo. Nandoon, maniwala kayo, may iba't ibang platform, mga detalye ng bangko, mga crypto wallet, PayPal, Patreon, Buy Me a Coffee at sponsorship sa YouTube. Pumili ng pinakaangkop para sa inyo at huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News, may link sa description ng video. Doon kami naglalatala ng mga balita agad habang dumarating ang mga ito. Sabi ni Vladimir Zelensky, may bagong kondisyon ng Russia para matapos ang digmaan. Pinapaalis ng Moscow ang Ukraine sa Donbas sa loob ng 2 buwan. Ayon sa presidente ng Ukraine, ipinapaabot ng Russia ang mga bagong palugit sa pamamagitan ng panig ng Amerika. Ito ay tungkol sa kahilingang umalis ang Ukraine sa silanggang bahagi nito. Ang gusto ng Rusya at ang ipinapakalat ng mga kaalyado ay nakikita nila ang pagtatapos ng digmaan o ng mainit na yugto ng digmaan kapag tunuyang umalis ang Ukraine mula sa silangang bahagi. Nagtataka ako kung paano may mga taong seryosong tinatrato ang ganitong pahayag matapos ang lahat ng taong ito ng digmaan. Pero nakakatuwa dahil na yon ang delegasyon ng Amerika ay parang naging tagapagdala na lang ng mga gusto ng kalbong diktador na si Vladimir Putin sa Ukraine, wala nang iba pa. Si Steven Witkoff at Jared Kushner ay hindi na mga negosyador, hindi na sila mga tagapamagitan sa mga pag-uusap, hindi na rin sila mga facilitator, sila ay mga tagadala na lang ng mensahe ni Vladimir Putin. Uulitin ko, ang hiling na 2 buwan ay ipinasa ng mga Ruso sa pamamagitan ng mga Amerikano na sinabi kay Witkoff, kapag lumapit ang mga Ukrainyano, iparating mo na ito ang gusto namin. Kasabay nito, inilahad ni Zelensky ang mga detalye ng mga bagong kondisyon na ipinapasa ng mga Ruso. Dapat lisanin ng Ukraine ang Donbas sa loob ng 2 buwan at kapag ginawa ito, saka raw agad matatapos ang digmaan. At kung hindi aalis ang Ukraine mula sa Donbas sa loob ng 2 buwan, sasakupin ng Russia ang Donbas sa pamamagitan ng puwersa at pagkatapos ay magkakaroon ng ibang mga kondisyon para sa pagtatapos ng digmaan. Pero dito may hindi tugma. Kung ang layunin ng mga Ruso ay ang Donbas, na siyang ang lubos na pinaniniwalaan ni Donald Trump at ng buong team niya, hindi malinaw kung bakit may mga bantang sumulong pa. At susunod kong babanggitin ang sinabi ni Zelensky. Makatuwirang tanong, kung Donbas lang ang layunin at makukuha nila ito sa puwersa, bakit nila sinasabing magpapatuloy pa? May iba pa ba silang kondisyon pagkatapos? Ipinapakita nito ang pagdududa sa intensyon ng Russia. Aktibong sinusubukan ng Moscow na impluwensyahan ng Estados Unidos, lalo na dahil sa nalalapit na midterm election sa Amerika. Sa panahong ito, napipilitang maging mas aktibo ang Amerika sa pagtugon sa loob at labas ng bansa habang sinasamantala ng Russia ang pagkakataon. Sa parehong panahon, sinabi ni Zelensky na ang matagal na digmaan sa Iran ay magiging kapaki-pakinabang para sa Russia at lubhang makakasama naman sa Ukraine. Sabi ni Zelensky, ang ekonomiya ng Russia na umaasa sa langis ay malaki ang kinikita dahil sa pagtaas ng presyo ng langis at pagluwag ng parusa ng Amerika. Maaari magdulot ang sigalot ng kakulangan sa anti-aircraft missile system at iba pang sandatang kailangan ng Ukraine.
Ayon kay Zelensky, ibinahagi ng Ukraine sa mga lider ng Gitnang Silangan ang impormasyon ukol sa tulong ng Russia sa Iran, kabilang ang pagpaplano ng pag-atake sa mga base militar ng Amerika at kaalyado sa reyon. CP mula kay Zelensky. Sigurado akong nais ng Russia ng matagal ang digmaan sa Gitnang Silangan para sa sarili nilang pakinabang. Nakatuwa ng Estados Unidos sa Gitnang Silangan at maaring bawasan ang tulong militar sa Ukraine, bagyang inalis ang mga parusa. Nakikita ko lang ang benepisyo para sa Russia sa pagpapatuloy ng digmaan laban sa Iran. Nag-aalala ba ako na baka mahirapan si Putin sa matagalang digmaan sa Iran? Sigurado ako na magkakaroon tayo ng mga ganitong problema. Sinabi rin ni Zelensky na ibinahagi ng Ukraine ang mga ebidensya ng Russia ay nagbigay sa mga Iranian ng mga satellite images ng mga base militar ng Amerika at Europa at iba pang kritikal na infrastruktura sa mga bansang tulad ng Saudi Arabia, Qatar, Jordan at United Arab Emirates. Noong ang presidente ng Ukraine ay nasa Gitnang Silangan. Sabi niya, ipinakita namin sa mga lider ang ebidensya mula intelihensya na ang mga Ruso ay basta nagpapasa ng impormasyon, tumutukoy ng mga target at ginagabayan ang mga Iranian patungo mismo sa mga pasilidad sa mga bansang ito. Pansinin ninyo, wala nang dahilan para sa mga Amerikano na magpaliwanag o magpatunay pa. Si Trump, Marco Rubio at Pete Hex ay matigas na nagsasabing maaring tumutulong ang Russia. Pero hindi raw ito masyadong seryoso o kritikal. Hindi, ano ba kayo? Hindi tumutulong ang Russia. Ano, gusto nyong tanggalin ang mga sanksyon sa Russia? Siyempre, tatanggalin namin. Ano mga sanksyon pa ang gusto ninyong tanggalin? Na yun lang, may tinanggal na namang bagong sanksyon. Interesting, si Zelensky ay hindi bumisita sa Israel sa biyahe niya sa Gitnang Silangan. Sabi niya, ibang bansa lumapit sa Ukraine para humingi ng tulong matapos magsimula ang digmaan sa Iran pero hindi lumapit ang Israel. Ayon kay Zelensky, 2 taon na siyang hindi nakakausap si punong ministro Netanyahu. Kaya si Bibi, alam mo na, malinaw na patuloy na sinusubukang magmaniobra sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sinusubukan niyang pagbigyan si Vladimir Putin. Kung babalik tayo sa usapan sa Ukraine, dahil abala ang Estados Unidos sa Iran, walang nakikitang progreso sa kapayapaan ng Ukraine. Paalala, 10 araw na ang lumipas mula nang makipagkita ang mataas na ranggong delegasyon ng Ukraine sa Miami, kina Steve Witkoff at Jared Kushner, mga sugo ni Trump. Walang nangyari maliban sa ipinasa ni Witkoff at Kushner sa Ukraine ang utos ng mga Ruso na lisanin ang Donbas sa loob ng 2 buwan. Nababahala si Zelensky na matapos ang digmaan laban sa Iran, muling lalakasan ng administrasyon ni Trump ang presyon sa Kyiv para piliting magbigay ng teritoryo kapalit ng tigil digmaan. CP mula kay Zelensky. Gusto ng kampo ni Trump na tapusin ang digmaan. Ang ikinababahala ko ay isa lang ang nakikita nilang paraan para gawin ito. Sigurado akong gusto ni Pangulong Trump at ng kanyang grupo na tapusin ang digmaan. Bakit kami pa ang magbabayad? Kami ang biktima, hindi agresor. Wala silang ibang nakikitang solusyon. Paraan para mapatigil si Putin maliban sa pag-atras ng mga tropang Ukrainian mula sa aming teritoryo. Nag-aalala ko na wala talagang nakatantiya sa panganib ng ganitong desisyon para sa aming seguridad. Sa huli, magdadagdag pa ako ng pahayag ni Zelensky. Ayon sa kanya, ang mga tropang Ruso mula Enero 1 hanggang Marso 26 na yung taon ay nawalan ng 89,000 sundalo na napatay at malubhang na sugatan sa harapan. Ibig sabihin, ito ang tinatawag na mga di na mababawing kaswalti. Sinabi ni Zelensky na duda siyang magkakaroon ng malawakang mobilisasyon sa Russia sa lalapit na panahon. Ipinahiwatig niya na kung sakaling magpasya ang Russia na gawin ang hakbang na yon, ibig sabihin ay mobilisasyon, ito ay nangangahulugan na nagpaplano ito ng agresyon laban sa ibang mga bansa, halimbawa ng Lithuania, Latvia at Estonia. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor. Kung paano ito gawin, nasa description ng video ang lahat ng link at detalye ng bayad. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa description din ang link.